At sa usapin ng trolling, hindi lang naman yan usapin ng inflammatory remarks, kailangan ding malaman ng publiko yung bagong termino ngayon, ito yung sea lioning. Kunwari matalino, pero nililihis naman yung diskusyon at napakarami po noon, unfortunately. Di ko na lang papangalanan. Salamat. Ang gusto ko lang sabihin tungkol sa kaninang sinabi ay patungkol dun sa parang ina-assume ka agad, generalize na pag ang social media ay nagkakamali. Medyo sabit po ata yun. Wag ho natin i-generalize. Tulad na lang din po ng sinabi ni Professor kanina na nag-iyakan daw yung mga vloggers dahil hindi nila mapagtanggol yung kanilang sinabi sa kamera. Nag-iyakan po sila kasi natatakot lang makontempt at no choice, kailangan umapir doon. Tama ka, nag-iyakan dahil takot makontempt at nag-iyakan din dahil sa mga nangyari dun sa mismong pagdinig. Siyempre, kapag kakakausapin mo sila, sasabihin nila, kaya nilang ipagtanggol, I stand by my story, etc., etc. Pero kung ito ay sumusunod sa pamantayan o yung normatibong pamantayan ng responsableng pagsusulat, ang kailangang ginawa ng kahit na sino, periodista man yan o vlogger, either mag-apologize, i-edit ang post, lalo na yung daw at di umano. Walang lugar ang daw at di umano sa periodismo. Salamat. Bakit mag-apologize kung sa tingin naman nila tama? Alam niyo ba kung bakit sila umiyak doon? Personal po ako, dahil kasama din po ako sa inimbitahan doon. Ay dahil po, kahit anong sabihin mo sa kamera, pag gusto ka nila i-contempt, gagawin nila yan. Ganon ang ginawa nila doon sa ating isang pulis, na kinontempt nila hanggang ngayon nakakulong. Kahit ang sinabi niya ay witness, isang ebidensya na siya mismo ang nakaranas. Pero ano ginawa? Kinontempt. Ang pinag-uusapan, kung ang tingin, hindi kung ang tingin mo tama. Ang pinag-uusapan, kung yan ay tama. Yan ang problema. Ngayon, iniimbestigahan niya kung tama, kaya nga may proseso para makita kung iyan ay maaaring tama o hindi man. Sinasabi ko maaari. Posibilidad dito. Ang pinag-uusapan dito, tsansa ng pagkakamali. Ha? Pag hindi ka dumaan sa isang masusing proseso, mas malamang kang magkamali. Paano ka magkakamali kung ang isang bagay ay iyong opinion lamang dun sa tao? Halimbawa, puwersahan kang mag-sorry dahil sinabihan mo yung tao ng tanga. Eh kung yun talaga ang pananaw mo doon sa kanyang opinion o sa kanyang trabaho, ay talagang isang kamangmangan. Pero bakit mo ngayon pipilitin yung tao na mag-sorry? Hindi naman to issue ng pagpilit na mag-sorry. Kung ayaw mong mag-sorry, huwag kang mag-sorry. Pero yung usapin ng opinion, may kasabihan sa periodismo, opinions matter, but there are opinions that weigh more than others. Kapag ang opinion mo ay batay sa chismis, meron daw na mga resign na mga pulis, hindi pala totoo, ang premise mo, batay dun sa datos, problematic na. Kaya dito, mahalaga yung proseso, yung vetting na tinatawag. Kasi kapag may fresh set of eyes na editor na titingin nito, makikita ang kakulangan. Salamat. Parang masyadong mainit ang ulo ni Sir sa salitang daw. Pero hindi po ba gumagamit din ng mainstream media ng ganyan? In English lang, alleged. Kaya nga ho, di ba, ang tawag nila kay Pastor Kibuloy, alleged rapist? Alleged, hindi napatunayan, wala pang conviction, and yet yun ang sinasabi. Pero galit na galit tayo pag ang mga social media nagsabing daw o nagtanong. Naalala ninyo, kinontempt si Lorraine Badoy at si Ka Eric dahil nagtanong lang sila, totoo ba ito ang budget mo, Speaker Romualdez?